Magandang gabi. Bago mag-12:00, may isang napakaimportante, bihirang-bihira lamang po ako mag-vlog ng mga istorya ng mga tungkol sa krimen. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay isang tinatawag na crime of passion. Crime of passion sa gitna ng dalawang nag-iibigan. At ito po ay ibang klasing pag-ibig, lalaki sa lalaki na pag-ibig. Ang lalaking pinatay ay talagang mahal ng pumatay. Kung ano man ang dahilan, ito po ang tawag ay crime of passion. Ang crime of passion ba ay matawag mong murder? Alam mo, ladies and gentlemen, yung motive dito is passion. So, pag tinignan mo, crime of passion, it was created in the heat of passion. So, sudden, intense of emotional disturbance ang nangyari. Yan, pinakamalapit. So, kung ako ang tanongin nyo, ang crime of passion po ay hindi siya murder. Para maging murder, ang isang pagpatay ay pinlano na malamig ang ulo mo. Yung killer, malamig ang ulo niya. Wala siyang ibang dahilan kundi talagang plano niya patayin. Yan po ang murder. Pero kapag crime of passion po, yung damdamin ng pumatay, grabe, inuudyok sa kanyang damdamin. Wala siya sa tamang isip. Kaya yan po ang crime of passion. At dito matunghayan natin ang kwento sa dalawang lalaking, batang-batang lalaki na nag-iibigan dun sa lungsod ng Lucena, Quezon. Ang isang lalaki ay isang Maranao, taga-Lanao. Yan yung bakla. Ang lalaki, isang Tagalog supposedly. So, yun ang kanyang nobyo. Pareho silang nagtatrabaho sa mall sa Lucena. Tapos makikita mo sa kanilang marami silang mga pinost sa Facebook. Magiliw, masaya sa isa't isa. Nakakalungkot lang nga yung pagmamahalan na yun ay nauwi sa yung Maranao na girlfriend, supposedly babae siya, ay binaril niya habang namimili ng bibilhin ang kanyang nobyo. Medyo ganun lamang po, pero pwede kong ipapaplay muna. At may stop ko na lang siguro banda doon sa lugar na kung medyo karamal-dumal tingnan. Pero mas maganda siguro ipakita ko muna sa inyo yung kanilang magiliw na pagtitinginan sa isa't isa bago nangyari yung pagpapatay. Ito po ay pag-ibig sa gitna ng dalawang batang lalaki na nauwi sa deadly love affair. Ipakita ko muna siguro yung ipakita ko muna siguro yung dating pag-iibigan ng dalawa. Makita nyo sa litrato, yan po ang dalawa na magsing-irog.
Yan. Yung lalaki, yan ang boyfriend. Na lalaki nakaitim. Yung lalaki na naka-brown, naka-gray, yan po yung girlfriend. Tapos, sabi, basahin natin ang comment dito para maintindihan natin ito. May comment dito na si Aljon Lopez Chavez, may kulangot pa ang killer. Tapos sabi ni Aljon, sabi ko sa inyo, may nakikita ako na hindi nila nakikita. Ganun ba? So Isabela Torres Jimenez, Aljon Lopez Chavez, kung di ko zinom, di ko malalaman. Ha 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 ha. So ano ba yung isusum? Isusum nga natin. May kulangot na itim. Hindi ko maintindihan. Okay? So, sabi niya Aljon Lopez Chavez. Janelle Torres Jimenez, so alam mo na po, Kadiri na killer na ito. Hindi niya nakita to bago mag-post niya. Ano bang hindi niya nakita? Hindi ko rin makita. Okay, wala ko nakita. Hindi kasi halata talaga kapag di mo iso-zoom. Iso-zoom. Ano bang makita natin sa killer? Ang brown kasi, naka-brown, ito yung killer. Yung pinatay na boyfriend, ito yung nakaitim. Wala akong nakita. So, ito daw nakita niya. Tingnan natin. May kulangot daw. Pero ako nakita ang kulangot. So anyway, pareho silang bakla po. Parehong bakla. Kasi sa galaw ng Jason, same po sila. Sabi ni Regine Maribalyo, gago nga bayot. Tapos si Niralao JP Cruz, sabi niya kamukha ni Diego. So, sabi pa isa, Morenang Ilocana, sabi ni Morenang Ilocana, Hiniralao JP Cruz, diskarte ni Diego, pakicheck nyo nga po. Tapos nakatawa lang no si diskarte ni Diego. Hindi man nakatawa. Tapos good night idol. Pero ito, okay. So, ibig sabihin, pareho silang bading. Pwede ba ito? Okay, i-out muna natin. Yan yung ibang mga litrato. Ito po yung suspect. Ito yung pakita natin sa CCTV na kuha. So, basahin natin ang mga comments dito. Sabi ni Tia Jus Almeida, sabi niya, sa mga magulang ko at kapatid ko, sana mapatawad niyo ako. Ito yung dahilan kung bakit ako hindi makatulog ng maayos at lagi-lagi umiyak at takot na takot sa lahat. Parang di ko nakilala sarili ko. Pakiramdam ko wala nang nagmamahal sa akin. Ito ang naging dulot sa akin nito. Sa nanay ko at tatay ko at sa mga kapatid ko po na pinakadahilan ko, mayroon akong sasabihin sa inyo, matagal ko na di masabi-sabi. Pagkarelasyon ko, ako ng katulad ko din lalaki. Almost 2 years kami magkarelasyon, pero bakla din siya katulad ko. Sobrang minahal ko itong taong ito, na ito si Jason Zoleta. Sa SM din siya nagtatrabaho. So nagtrabaho sila, parehas sa SM. Sa Showmart. Lahat binigay ko, lahat, oras, financial at sinuportahan sa lahat. Sobrang nasasaktan ako kasi feeling ko ginamit lang niya ako. Halos lahat binigay ko sa kanya. Halos wala akong tinira sa sarili ko. May mapera man o gamit binigay ko, pati savings ko binigay ko sa kanya. Halos mga kapatid niya sa akin din umuutang.
sa kanya pa rin yung RCBC credit card ko na naglalaman. No, ito si Jason Solita. Bakla din pala siya. The 24-year-old was shot at close range in the back of his head inside a store in Barangay 4, Lucena City at around 11 a.m. March 5. Zoleta, a young employee of a clothing shop with many dreams ahead of him, was declared dead following the tragic incident. So ito po yung inimbestigahan, dito po siya namatay. Dito po siya binaril, inimbestigahan ng pulis na Soko. March 5, 1:10 ng hapon. Lucena City, Quezon, Calabarzon. Okay? Ito po yung store kung sa loob ng nangyari nito ang patayan. Ito silang dalawa. O, kita mo na magmamahalan. Tingnan mo. Yan. Pareho daw silang bakla. So parang jilted lover ang mangyari. So, yan po ang nangyari. So, paano natin tingnan? Ito, titingnan muna natin yung one time na wait, ay dito kasama. When I saw buying follow. Integrity! We love you! Okay? Hindi po yung kasama yung patayan, hindi ko kasama. Ito po yung litrato ng actual na pagpatay. Hindi ko na lang i-play yung video ng actual na pagpatay. Ito yung lalaki, pare sa itong boyfriend. Oh, ano, hindi natin alam, boyfriend, girlfriend ang tawag. Kasi pare din silang bakla. Okay. Actually, pareho silang gwapo eh. Kailang sayang pagkagwapo nila, hindi sila pwede magkaroon ng girlfriend. Ito po yung video na kung saan ay pinatay, no? Dito. Ayun. Ipakita ko lang yung pagtutok siguro ng baril. Pero tapos ayan, tumakbo siya, oh. Yan. Yan, tinutok ang baril. Kinuha ang baril sa likod. At tinutok. Palagyan natin. Ayun. Yan, tumakbo yung isa. Marinig mo mga salita, mga maranaw ang salita. Ibig sabihin, may-ari ng salita. Ito ay nangyari sa Las Piñas. Yan. So, si Dato Golf ang bumaril. Ito na ngayon ang boyfriend niya. Sabi ni Dato Golf, nag-post pa, oh. Nagmahal lang ako kaya ko yun nagawa. Natakot lang ako palayain siya at mapunta sa iba. Na, ganoon talaga. Huwag ka lang maging ano, huwag ka lang mapunta sa iba. Yun ang ano. Ito silang dalawa. Yan. Sweet na sweet nila, oh.
Naliligo pa sa beach. Hindi ko lang music O kumakanta pa sila. So, ito na ngayon ang pangyayari, no? Wala na yung iba. So, bali, yan lang po ang nakikita natin na pangyayari dito. O, tingnan natin ang iba pang mga kanila mga kuha. Nakaawa naman. Naawa ako sa kanila. We're looking for. So, meron pang iba dito. Ito pong ibang mga na-post. Sila rin ang nag-post dito. Yung mga masayang kahapon nila. Yan. Yan, nag-TikTok pa sila, no? Okay. So, dali natin sa iba, yung mga story nito. Ito si Suspect Zapata Ismay Faisal ang pangalan. Si alias Dato Golf. Ay nagpakamatay daw siya sa report. Hindi pa alam pero hindi pa nakita. Wala pang confirmation pero nagpakamatay daw. So ang update dito, ito siya si Dato Golf. May kumakalat na balita. Ayun na nakuha yung nakuha ang katawan niya na may tali, nagpakamatay. Nako, kawawa naman. May kumakalat malita online na umano'y pakamatay ang pangunahing suspect sa kaso sa ganitong mga sensitibong usapin. Mahalagang hintayin natin ng opisyal na update and confirmed reports. May kumakalat na balita pero unconfirmed ang report. Pero may pinapakita na kinukuha siya, patayin siya. Vloggers nagpapadala kahit hindi naman alam ang tunay na post. May mga content sa mga vlogger na padala. So malamang baka gawa-gawa lang. So, nakakalunos lang. So, nais ko lang muna bigyan ng konting konteksto itong nangyaring ito. Yan ay usapin ng isang parehong bakla na nagmamahalan sa isa't isa. Yung isang bakla, ayaw niyang mawala yung kanyang partner. At para hindi mapunta sa iba, ay pinatay niya. Ngayon, sasagutin ko yung tanong na ginawa ko kanina. Murder bang kaso? Ang sagot po, hindi po murder yan. Yan po ay homicide. Sapagkat po,
pag inanalyze mo ang crime of passion, ay depressed po ang tao. Depressed ang tao. Wala siyang sarili sa isip. So magiging pag sumuko yan, sa Pata, Ismail Faisal, sumuko ka. Matanaki, surrender kan. Mas mapyapan na sumurinder ka. Para po makita ng korte, mas pababaan pa ang kulong mo. At malilinis pang konsensya mo pag sumuko ka na namatay, na pinatay mong iyong mahal sa buhay. So, ganon kasakit ang magmahal kung didibdib mo yung pagmamahal. Dapat kung magmahal kayo, preparado kayong nasa isip na ninyo po na preparado kayong darating sa panahon na baka magkahiwalay kayo. Ay kailangan huwag ka magpapakamatay o huwag kang pumatay. So, ang gwapo pa naman ng dalawa. Kaya lang, pareho po silang hindi lalaki. So, ang crime nila ay crime of passion po ito, hindi po ito murder. Basahin na lang natin po yung mga comment ninyo. Parang hindi ako masyado makapag-comment kasi kulang din ako sa detalye. Sabi ni Nelly Desma, tinuod di ay ni abinako mga drama rasa, sayang gwapo sila duha. Bitaw, gwapo, maganda sila, magwapo po silang dalawa. Sige, libre consultation, Mantis, walang problema po. Angkor, Channel TV, saan nangyari? Sa Lucena po nangyari, Lucena City. Tapos Princess Nicolas, Nicole, a lot crimes in the Philippines, my goodness, ayoko nang umuwi. So, Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Perni Pinto, okay. Tapos, Andrea Guico, watching in Bangkok, Thailand. Nasa bakasyon si Kabalen, Andrea Guico. Sunny, tapos Marshall Celerio, watching from Kingdom of Saudi Arabia. So, yan po ang ating presentation sa ngayon. Naawa lang ako sa kanila. Pareho pa namang gwapo. Kaya lang useless na pagkagwapo. Kasi pareho silang may damdaming babae. Pareho sila. So hanggang dyan na lang. Pagdasal lang natin kay Allah, si Dato Golf. Sumurdir ka na, Dato Golf. Yan ang pinakamyapyapya sa sitwasyon kan. Okay? Hanggang dyan lang tayo po. At bahala na po si Allah dito. Bahala na rin ang Diyos sa kanyang girlfriend o boyfriend. How do you call it? Hindi ko malalaman.